Kapag naririnig ng maraming Pilipino ang pangalang Kalayaan, kadalasang ang pumapasok sa isip nila ay ang West Philippine Sea, mga balita tungkol sa tensyon sa dagat, mga barko, at mga usapin tungkol sa teritoryo. Ngunit lampas sa mga headline ay isang lugar na iilan lamang sa mga Pilipino ang nagkaroon ng pagkakataong makita. Isang lugar na napapalibutan ng pughaw na karagatan, mayaman sa likas na yaman, at tahanan ng isang maliit ngunit matatag na komunidad ng mga Pilipino. Matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Palawan ang Bayan ng Kalayaan, ang pinakakanlurang munisipyo ng Pilipinas. Mahigit 300 nautical miles ang layo nito mula sa mainland Palawan at ilang araw ang kinakailangang biyahe sa dagat upang marating. Ang sentro ng munisipyo ay ang Barangay Pag-asa, isang maliit na isla na may lawak na humigit kumulang 37 ektarya at tahanan ng mahigit 400 residente. Hindi madali ang pagpunta rito. Para sa mga sumali sa pilot run ng Balik Kalayaan Patriotic Tourism Program, ang paglalakbay pa lamang ay isa ng pakikipagsapalaran. Sa loob ng ilang araw, binaybay nila ang malawak na karagatan ng West Philippine Sea bago tuluyang marating ang Pag-asa Island. Para kay Carly Joseph mula Cebu, matagal niya nang pinangarap ang pagbisita sa Kalayaan. I would say yes. The travel itself, yun pa lang. Sobrang adventure na yun. And the weather. Kasi based sa experience ko, sabi nila, ano na yun, parang okay yun na weather. Which is, may mga malalaking waves. So, paano na lang pala kung nataon pa na medyo shaky yung panahon. So, napaka-adventure talaga niya. Pagdating nila sa Pag-asa, iba ang kanilang natuklasan. Sa halip na isang liblib na isla na madalas makita sa telebisyon, isang buhay at masiglang komunidad ang kanilang nadatnan. May mga pamilyang naninirahan, may paaralan, may mga mangingisda, at may mga mamamayang araw-araw na bumubuo ng kanilang buhay sa pinakadulong bahagi ng bansa. Isa si Carly sa mga dumating na may sariling pananaw tungkol sa isla. Ngunit nagbago iyon nang makita niya mismo ang sitwasyon sa lugar. Bago ako dumating dito, iniisip ko na baka wala masyadong ginagawa yung gobyerno. Pero nabago siya nung nandito ako, nung nakita ko mismo. Nakita ng mga turista ang presensya ng mga sundalo at iba pang ahensya ng pamahalaan na tumutulong sa pagpapaunlad at pagprotekta ng komunidad. Ngunit higit sa lahat, nakita nila ang simpleng pamumuhay ng mga mamamayan ng Kalayaan. Kasabay ng pagbisita ng mga turista ang pagdiriwang ng pista ng munisipyo. Naging pagkakataon ito upang mas makilala nila ang kultura at pamumuhay ng mga residente. Gusto kong i-encourage kayong lahat na hopefully makita nyo kasi iba talaga yung feeling na napunta kayo dito. Hopefully, mas marami pa kayong makakapunta dito sa isla at makita nyo kung ano talagang meron dito. Kasi iba yung parang nakikita nyo lang sa mga balita or sa telebisyon, pero pag na-experience nyo na, kakaiba din siya or may mga bagay pa kayong nakikita na kumbaga baka hindi nyo nakita sa mga balita or sa mga social media. Nagkaisa ang komunidad upang salubungin ang kanilang mga bisita. May mga naghanda ng pagkain, may mga mangingisdang nagbahagi ng kanilang huli at may mga residenteng naglaan ng oras upang ikwento ang kanilang buhay sa isla. Para kay Councilor Francis Kiko Pulizon, ito ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng programa. Well, pagdating nila dito mismo sa bayan, ay syempre sasalubungin sila ng mainit na pag-welcome ng mamamayan, ng mga magigiting na mamamayan ng bayan ng Kalayaan. Nagbayanihan yung mamamayan na manghuha ng isda kasi we're expecting na parating yung mga turista namin. Kaya pagdating nila, may pagkain, may isda. Pagdating pa lang agad, naranasan na nila yung hospitality ng Pilipino dito sa napakalayong lugar na ito. Ngunit hindi lamang komunidad ang maipagmamalaki ng Kalayaan. Isa rin itong paraiso para sa mga mahilig sa kalikasan. Napapalibutan ang mga isla ng malinaw na tubig dagat at mga puting buhangin. Sa malayo ay matatanaw ang iba pang mga isla ng Kalayaan Island Group, kabilang ang Lawak Island,
Likas Island, Parola Island at iba pang mga bahura at pulo na bumubuo sa munisipyo. Sa Lawak Island, matatagpuan ang isang bird sanctuary na dinarayo ng iba't ibang uri ng mga ibon. Sa ilalim naman ng dagat ay makikita ang mayamang-yamang dagat na nagbibigay buhay sa komunidad. Para sa mga naghahanap ng adventure, marami ring maaaring gawin sa isla. Maaaring magbisikleta, magkayak, makilahok sa coastal cleanup o simpleng maglakad habang pinagmamasdan ang malawak na karagatan. Para kay Ruby Hontani ng Palawan, isa ito sa mga bagay na hindi niya inaasahan. Ramdam na ramdam mo yung community within dun sa barko pa lang. And pag-apak namin dito sa Kalayaan or Pag-asa Island mismo, isipin mo yun, hindi siya secluded as we have thought. Yes, piling-pili ang mga tao na nakakapunta dito. Pero isipin mo yun, merong free diving dito, may kayaking pa. Ang daming activities dito. Mayroon ding mga makasaysayang lugar na nagpapaalala sa mahabang kasaysayan ng paninirahan ng mga Pilipino sa lugar. Ngunit higit sa mga tanawin at atraksyon, ang pinakatumatak sa mga turista ay ang mga taong kanilang nakilala. Pinaka hindi ko makakalimutan yung puso ng bawat community. Sa kabila ng potensyal nito bilang destinasyon, aminado ang lokal na pamahalaan na marami pang hamon ang kailangang tugunan. Kabilang dito ang transportasyon, infrastruktura at ang kahirapan ng paglalakbay patungo sa isla. Sa Kalayaan in general, sa tingin ko hindi pa. No, kaya nililimit namin actually nitong biyahe natin ng unang patriotic tour ay talagang maximum 10 to 15. Mayroon yan lahat tayong nag-back out kasi siyempre dumating ang time na biglang tumaas yung nagkaroon ng crisis sa fuel, tumaas yung presyo, tumaas din yung ticket. So naintindihan natin. Then siguro after this, titingnan namin uli, review namin uli kung kailan pwedeng mag-schedule. Sa ngayon, nililimitahan muna ng munisipyo ang bilang ng mga turista. Hindi pa ito para sa mass tourism. Layunin muna nilang maipakita sa mga Pilipino ang tunay na kalayaan at ang kahalagahan nito sa bansa. Ang sa akin siguro ay makita nila, maramdaman nila na sa pamamagitan ng activity na ito ay makita nila sa media, magkaroon rin sila ng awareness na mayroon palang ganitong ginagawa taon-taon sa bayan ng Kalayaan. Imagine, halos kaming mga empleyado, mga residente, pupunta rito, magbiyahe ng 300 miles from mainland Palawan para lang gawin itong activity na ito. Dahil part na, institusyon na ito ng local government unit na mayroong tinatawag natin na summer tour noon, ngayon Pista ng Karagatang Kanluran. Sa pamamagitan lang ng mga ganyan, makatulong na yon. Pero mas maganda siguro kung kung napukaw yung kanilang damdaming makabayan, magkaroon sila ng pagkakataon kung sino yung interested na itry nilang bumisita sa bayan ng Kalayaan, particular sa Barangay Pag-asa. Sa mga susunod na taon, umaasa ang mga lider ng Kalayaan na mas marami pang Pilipino ang magkakaroon ng pagkakataong makita ang isla. Hindi lamang bilang isang lugar na napapanood sa balita, kundi bilang isang buhay na komunidad ng mga Pilipino. Isang bayan na may sariling kasaysayan, pangarap at kinabukasan. So, nakaka-proud siya kasi kung titingnan mo yung statistics or yung data, konti lang yung taong nakakaapak. And as someone from Cebu, ang layo, 'di ba? Kasi ito na yung westernmost part of the Philippines. Pahirapan talaga yung pagpunta dito at ang makapunta dito is kaya nga patriotic tour eh. Kasi parang mapaproud ka na naapakan mo yung isla na to given the situation sa mga nangyayari sa palibot natin, yung mga nababasa nyo, 'di ba? So talagang nakaka-Pilipino yung pagpunta or makaapak man dito. And sabi ko na nga, like statistically, data-wise, konti lang talaga yung nakakarating dito. Kung may pagkakataon, please visit the Pag-asa Island or Kalayaan Island Group kasi atin ito. And then hoping mas mahalin pa natin ang buong Pilipinas. Malayo, mahirap marating. Ngunit para sa mga handang tahakin ang mahabang paglalakbay, ang Kalayaan ay higit pa sa isang destinasyon. Isa itong karanasang magbibigay ng bagong pananaw
sa isang bahagi ng Pilipinas na bihirang makita ng karamihan. Para sa Palawan News, ako si Chris de la Cruz.